Naku po, nagkakaroon po ng matinding girian ang bansang China at ang Japan ngayon. Ano po ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng gantong bangayan? Simulan na po natin to para malaman po natin ang konteksto ng ating reaction video. Let's do this. Mga kahistoryador, kamakailan lang sunod-sunod ang naging matapang na pahayag ng bagong Prime Minister ng Japan na si Sanay Takaichi. Sa isang parliamentary session, diretsahan niyang binanatan ang China at sinabi na kung sakaling atakihin ng China ang Taiwan, ito ay may tuturing na isang survival-threatening situation Tama. para sa Japan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, handa ang Japan na gamitin ang kanilang militar, ang kanilang self-defense forces para tulungan ang isang kaalyado. Tama lang po yun. Para sa atin po, no, meron tayong Mutual Defense Treaty. Meron din po yan, ang Japan at ang Taiwan. Kaya hindi po pwedeng hindi tutulungan ng Japan ang Taiwan kapag sakaling atakihin ng China itong Taiwan. Isipin nyo to, sa kauna-unahang pagkakataon, isang leader ng Japan ang hayagang nagsabi na posibleng makialam sila sa gulo sa Taiwan Strait. Dati, puro sila strategic ambiguity o paligoy-ligoy para hindi magalit ang China. Pero ngayon, wala nang preno-preno. Yes. Sinabi ni Takaichi na kailangan nilang paghandaan ang worst case scenario. Tama. At hindi lang yan, inisnab ni Prime Minister Takaichi ang China sa pamamagitan ng hayagang pakikipagkita sa isang mataas na opisyal ng Taiwan sa isang summit. At Yan no, dahil dyan, alam niyo naman yung China, Epal, talagang gusto nila sila yung bida at dapat talagang bibigyan mo siya ng matinding pansin. Inignore si Takaichi, yan ang nangyari, no? At syempre po, no, ito po napaka-astig po ngayon ng Prime Minister ng Japan. Talagang sinabi niya, hayagan niyang sinabi na tutulong sila. Talagang dedepensa sila para lang sa Taiwan, sa kanilang kaalyado. Syempre, ayaw ng China yan dahil kalaban nga ng China itong Taiwan. Kaya nanggagalaiti ngayon itong China. sa isang mataas na opisyal ng Taiwan sa isang summit. At pinost pa niya ang mga litrato sa social media. Lakas bang atari, no? Imagine ninyo ang pambabastos na naramdaman ng Beijing dito. Para mo na ring sinabing, hindi kami takot sa inyo. Real talk. Ang reaksyon ng China, galit na galit. Nag-file sila ng mga protesta. Tinawag ang mga sinabi ni Takaichi na erroneous at dangerous at isang malaking panghihimasok sa kanilang internal affairs. Grabe, no, itong China, parang sila na po talaga yung pinaka dapat hindi mo sasalingin. Sila na yung pinaka priority, sila na yung pinaka malakas, sila na yung pinaka wag na wag mong gagawa ng hindi maganda dahil ikaw talaga ilulubog nila sa mga salita nila, no. Ikaw yung sasabihin nilang kontrabida, na which is hindi naman totoo dahil sila po talaga mulat sa pool ang gumagawa ng hindi maganda sa buong mundo kung tutuusin na, no, sa buong nakapalibot lalo na sa South China Sea. Sila po ang nambubuli lahat-lahat na. Sila po yung mabango sa tingin nila, no. Ganyan po yung gusto nilang sabihin, no. Kaya ito may pumapalag, 'di ba? Itong Japan, ginagawa naman nila ng usap na naman. Dahil yung Japan daw yung erroneous, no, na sinasabi nila na yan. Grabe tong China talaga. Sinabi pa ng kanilang foreign ministry na ang ginagawa ng Japan ay isang provocation sa international order na nabuo pagkatapos ng gyera. Na naman tayo sa provocation, lagi na lang lahat na lang na makakasagupan nila yun lang nagpo-provoke, parang tayo sa Pilipinas, no. Tayo daw nagpo-provoke diyan sa West Philippine Sea. Samantalang sila yung pumapasok sa ating teritoryo at sila yung nangbubuli at nangmawater cannon sa atin. Pero ang pinaka nakakatawa at aroganteng tugon ay galing sa isang Chinese diplomat sa Osaka na si Su Jian. Sa isang post sa X na binura din naman niya, nagbanta siya ng karahasan. Ang sabi niya, "We have no choice but to cut off that dirty neck that Grabe. has launched at us with..." Diba? Nakita niyo yung sinabi niya, no, rekta yun, ha. Kung itatranslate niyo sa Tagalog, putulan ng leeg. Diba? Itong Prime Minister ng Japan. Saka kung talagang confident siya sa sinabi niya, bakit niya binura yung post niya na yan sa X? Legit po yan, ha. Baka sabihin niyo, hindi legit yan. Dito po natin makikita yan mismo sa balita. Na talaga pong nag-post po ang China ng ganyan. No, naputulan ng leeg. Yung Prime Minister ng Japan. Kaya,
Mas matindi po yun, no? Yun talaga ay matinding, hindi po provocation yun eh. Talaga pong pwedeng pagsimulan ng gera yan. Dahil po sinabihan mo yung presidente o yung prime minister ng Japan eh, naputulan ng leeg, no? Ito po, pakinggan po natin to. Nagkainitan ang ilang opisyal ng Japan at China kasunod ng naging pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na mapipilitan umanong mag-deploy ang Japan ng self-defense forces nito kung sakaling lulusubi ng China ang Taiwan. Ayon kay Takaichi, banta umano sa Japan kapag nagkagulo sa Taiwan at Tama. umabot sa puntong gagamit na ng warships at dahas. Dagdag pa ni Takaichi, pinaghahandaan na nila ang worst-case scenario. Yes. Tumaas pa ang tensyon ang mag-post sa kanyang ex-account ang Chinese Consul General na si Craig Jian kung saan kinontra nito ang naging pahayag ni Takaichi. So, basahin natin ha. We have no choice but to cut off that dirty neck that has lunged at us without a moment hesitation. Are you ready? Handa na ba kayo? Parang gano'n. Prime Minister Takaichi says Taiwan emergency could be an existential crisis and military action is warranted if recognized. Tapos diba itong si Xu Jian, binura niya yung post niya na yan. Matindi po yan. Hindi po provocation yan ha. Real talk yan na pinost niya. Nagaganunin daw nila. Oh, time na. Ganun na. No, gawin na. Na nag-threat sila sa Prime Minister ng Japan. Hindi po yan provocation, talaga pong pwede pong pagmulan ng gera yan dahil po nag-threat ka mismo, no, sa leader ng isang bansa, lalong-lalo na po yung Japan. Nako, para sa akin po, no, sleeping giant po yung Japan. Wag na wag po nilang balakin kalabanin yan. Alam nyo naman po yung history na ginawa ng Japan nung World War II, no? Alam nyo na po yan dahil lahat po halos ng maraming bansa ay nasakop po ng Japan noon. At talaga pong matindi ang Japan, no? May napatunayan na po yan sa digmaan. At talaga pong batak sa digmaan yang Japan. Tahimik na lang po yan ngayon, no? Pero alam na po natin yung history. Samantalang pong itong China ay matagal na panahon, century na po yung talaga pong gumera sila. No, dahil natatandaan nyo, no, nung tumulong lang po sila doon sa Russia at sa Ukraine, nagpadala yung China doon ng mga sundalo. Ano nangyari? Mete ang mga sundalo nila. Nabahag ang mga buntot at nagsialisan at sumuko. 'Di ba? Alam niyo na po 'yan. Kaya para sa akin po, no, wag na wag sasalingin ng China itong Japan dahil alam naman po talaga natin ang history ng Japan pagdating sa digmaan. Diretso po natin 'to. Sinang-ayunan naman ng China ang naging pahayag ni Choi. 中国驻日外交官的个人发文，针对的是妄图将台湾从中国领土。 'Di ba? Oh, 'yun yung sinasabi natin dito. Pag sila hindi sila pwedeng i-provoke, 'di ba? Pero sila sinusuportahan pa niya sinabi talaga nung Chinese diplomat daw ek na 'yon, naputulan ng leeg ang Prime Minister ng Japan. 'Di ba? Ganyang katindi itong China. Kumbaga, hindi mo pa pwedeng isipin na tama sila eh. Dahil isipin mo, threat talaga 'yon. 'Yun talaga rekta 'yon. Tapos ito, 'di ba? To separate Taiwan from China's territory promoting the idea of military intervention. Kailangan naman talaga mag-intervene ng Japan kung aatakihin ng China ang Taiwan dahil kaalyado nila yon. Meron mutual defense treaty yan. Sana po naano niyo yung sinasabi ko, no? Lahat po ng bansang magkakaalyado ay merong MDT. Hindi po yan tutunga nga lang kapag inatake yung kanilang kaalyado. Meron silang mga MDT. No? Real talk po yan. Parang sa atin din, may ganun din tayo sa mga kaalyado nating bansa. Na kapag nagkaroon ng digmaan, kung sino mang bansa na atake sa atin, kahit hindi po yung China, no? Kahit anong bansa man yan, yung mga kaalyado nating bansa ay magpapadala po yan ng tulong sa atin. Kasi meron po tayong mutual defense treaty. Yun ang hindi maintindihan ng mga, ewan ko ba kung mga bobo ba tong ano ng China. O talagang ayaw lang talaga nila na may tumutulong o may tutulong sa kanilang gustong kalabaning bansa. Parang sa atin, di ba? Kapag tinutulungan tayo ng US na magpalakas, galit na galit itong China. Ganun po sila. Sila lang po yung malakas, gusto nila sila po yung supreme, kumbaga. Di ba? Kaya ito pong sinasabi ko sa inyo, no, wag niyong sasalingin ang Japan. Nako, yari kayo dyan, China. At syempre, kung mapalaban ng Japan, maraming kaalyado yan natutulong din. Madudumog. Lagi ko pong sinasabi, no, madudumog itong China dahil wala naman silang totoong kakampi. Yung mga kakampi po ng China ay mga inaasikaso, mga sarili-sarili ng mga digmaan yung mga yan. Kaya yari talaga itong China. 分裂出去，鼓吹武力介入台海的错误危险言论。
Ngunit kinundena ito ng ilang Japanese officials. Ayon kay Japan Senior Government Spokesperson Minoru Kihara, hindi angkop ang naging pahayag ni Xue. Tama. 中国の大阪総領事による複数の不適切な発言 Diba? は We are aware of the multiple inappropriate statement made by China's Consulate General in Osaka. Isipin nyo nasa Osaka pa yon, sa mismong Japan. Ganun yung sinabi niya. Diba? Buti nga nakaalis pa ng Japan yun eh. Diba? Sinabi mo putulan mo ng leg yung grabe, no? Tapos itong China, konting lang, nagsabi lang ng pagsuporta itong Japan sa Taiwan. Ay provocation na daw yon, pangingialam na daw yon. Diba? Ganon katindi ang mindset ng China. 認識をしておりまして、中国側にも累次にわたり申し入れを行い、適切な対応を強く求めております。先ほど申し上げました通り、中国側から明確な説明がなされるよう、 Diba? As mentioned earlier, we will continue to demand a clear explanation from the Chinese government. Kasi nga naman, hindi biro yung statement na yun. Tapos sinuportahan pa talaga mismo ng gobyerno ng China yung sinabi ng diplomat na yun. Diba gawin yun sa Prime Minister ng Japan? Grabe. 求めてまいります。 At kinundena rin si Xue ng Taiwan. Sinabi ni Taiwan Foreign Ministry spokesperson Xiao Guangfei, kailangan panatilihin ng China ang paggalang sa ibang bansa Tama. upang mapanatili ang magandang ugnayan. 中方的外交人员这样子不当的言行，实际上只会伤害他们自己的国家形象。 Actually, matagal na diba? Sinabi na these inappropriate actions by Chinese diplomats will only damage their own country's image. Totoo yun. Matagal na po. Matagal nang ginagawa yan ng China. Lahat po ng black propaganda sinasabi nila sa ibang bansa ba sa kalaban nila, 'di ba? Yung mga sobrang yung below the belt, 'di ba? Samantalang tayo, 'di ba? Wala naman tayong sinasabi sa kanila, particularly ang Pilipinas, no? Walang sinasabing hindi maganda talaga sa kanya. Dumidepensa lang tayo sa West Philippine Sea. Tayo din nagpo-provoke. Isipin nyo mahinang bansa tayo, napakalit nating bansa kumpara sa kanila, 'di ba? Pero tayo pa raw nagpo-provoke. Paano pa kaya yung Japan? Paano pa kaya yung Taiwan? Paano pa kaya yung Amerika na malalakas yung mga yan? Talagang gagawin nila yung lahat para siraan yung mga bansang yan. Ganyan katindi ang mindset ng China. Ewan ko ba talaga, ba't ganyan sila? 这样的言行，实际上只会伤害他们自己的国家形象。在此，要奉劝中方应该要秉持 I would advise China to uphold the principles of mutual respect and strive to maintain good relation. 'Di ba? Yan ang wala sa China. 'Di ba? Una-una, hindi ka papakinggan ng China. Hindi nila re-respeto yung side mo. Ganoon yan eh. Sila lang yung utak lang nila o yung gobyerno lang nila dapat ang masusunod. Ganyan sila eh. International law at saka yung UNCLOS, 'di ba? Hindi nila nire-respeto eh. Yan pa kanyang mga sasabihin ng mga leader na yan. At 'di ba, isipin mo nag-threat talaga yung diplomat nila na yon sa Prime Minister ng Japan. Tapos sinuportahan mismo ng kanilang gobyerno yung sinabi. Siyempre, ma-high alert ang ng Japan. Di ba? May threat silang ganyan. Sinang-ayunan pa ng gobyerno nila. Sige. Kailangan high alert tayo. Kaya itong Japan talagang nagsisik ng dialogo dito sa China. Kung ano ba talaga. Kung bakit nyo hinahayaan na sinuportahan nyo pa yung ganyan mga dialogue. Diba? At sinabi na rin dito ng Taiwan na mali yun. Lalong masisira ang bansa nyo, ang gobyerno nyo sa ganyang mga statement na sinuportahan nyo pa. Dahil unang-unang hindi po basta-bastang leader ang kanilang sinabihan ng ganon. Prime Minister yun ng Japan. Diba? Kaya itong gobyerno ng China ay wala po sa ayos dito talaga. 持着相互尊重的原则，在国际社会上跟其他的国家好好的相处，也包括台湾。 Yun lang po, lipat ulit tayo dito para po malaman pa natin ibang detalye. Without hesitation. Are you ready? Wow! Ganyan na ba sila kadesperado? Tama. Mula sa diplomasya, nauwi na sa mga ganitong klaseng pananalita na parang sa kanto lang naririnig. Tama. Dahil dito, kinundina agad ito ng Japan bilang extremely inappropriate. Tama. Pati ang ambasador ng US sa Japan ay nagsabi na ang komento ng Chinese diplomat ay isang direktang pagbabanta kay Prime Minister Takaichi Yes. at sa buong Japan. Ang dating tahimik na Japan, ngayon ay isa ng warrior sa
sa mata ng kanilang pinakamalakas na kaalyado. Kahit sino naman kasi di ba? Kahit sino naman talaga mag-high alert sa sinabi ng isang bansa laban sa leader ng isang bansa. Isipin nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, sleeping giant po yung Japan. Nako, baka, ewan ko, mag-asabalutan bigla tong China. Sabihin na natin, pinakamalakas daw ko, no, sa mga military assets itong China ngayon. Pero kung iisipin nyo, wala nga silang experience sa digmaan. Sobrang tagal na nilang dumigma. Samantalang itong Japan ay fresh na fresh pa, no, World War II. Isipin nyo, no, hanggang ngayon po ay humihingi ng tawad itong Japan sa lahat ng bansa na kanilang naargabyado noong araw. Kumbaga, nasa puso pa rin nating lahat yan. Lahat po sa buong mundo. Yung naging digmaan nun, yung nangyari na talagang napakatinding history na yan. No? Antagonist po dati yung Japan. Kaya ito po, no, nasa side na po ng mabuti itong Japan at maraming kaalyado at kaalyado rin po natin ng Japan. At itong China ay halos wala pong kaalyado. Ang kaalyado lang po ng China ay yung mga may malalaking utang sa kanilang mga bansa. At itong North Korea at ang Russia, yun po. Pero po yung mga bansang yan, yung malalakas na yan, yung Russia at ang North Korea, may mga sari-sariling digmaan po yung inaatupag. Na pagdating po sa huli ay hindi po yan basta tutulong dito sa China. Totally. Samantalang itong Japan ay lahat po halos ay kaalyado. Kaalyado ng Amerika, Taiwan, South Korea at kung ano-ano pang bansa. Tayo, kaalyado rin natin ng Japan. Kaya nako, dumog talaga ang mangyayari dito sa China. Nako, ito talagang China, gumagawa sila talaga ng kabalbalan para magkaroon ng digmaan. No? Ang Amerika po, like ko pong sinasabi sa inyo, namamagitan po, ayaw po nila ng digmaan. Kung di sila gumigit na, matagal na pong may ikatlong digmaan. Pero ito po, no, tong China talaga napakatigas ng ulo. Like ko pong sinasabi, no, bakit tuwing ang komunistang bansa ay may leader na kurung-kurung? Lagi na lang ganyan. Russia, North Korea, China, no? Mga komunista po yan. Pero ganito po ang mga mindset nila, mga kurung-kurung po leader nila. Di ba po? Imbis sa tahimik ang buong mundo nang dahil sa kanila gumugulo. Ito po opinion ko po, no? Yung mga lahat na po sinasabi ko rito, opinion ko po to. Dahil alam ko naman po matatalino po ang audience ko dito sa aking channel. Real talk po yan, kahit kayo po alam niyo po na ganyan po ang mindset nila. Ang Amerika. Mismong si US Defense Secretary Pete Hegseth ang nagsabi na ang Japan ay isang indispensable o napakahalagang partner Tama. para pigilan ang agresyon ng China. Tinawag niya pa itong cornerstone of peace and security sa Indo-Pacific. Yes. Samantala, ang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan ay direktang tinawag ang China bilang isang destabilizing force Yes. sa rehiyon. Tinawag din nila ang mga military drills ng China bilang mga irrational provocations at hinimok ang Beijing na itigil na ang mga walang kwentang pananakot na ito na nagpapalala lang ng tensyon. Actually, 'di ba, yung sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Paliwas ang sinasabi ng China sa kanilang ginagawa. Sila yung nagsasabi lagi pa nag-i-speech yung mga spokesperson nila, no, pro-stability daw sila, peace and stability ng nation or whatever. Pero kabaliktaran po yung kanilang ginagawa. Sila talaga yung literal na nagpo-provoke. 'Di ba? Lalo po dito sa Taiwan. Dahil gusto nga nila makuha yung Taiwan, pero isipin niyo, no, sinasabi nila napakalakas ng China. Sinasabi nila malakas sila. Bakit hanggang ngayon hindi nila makubkub ang Taiwan? Tandaan nyo, no, FYI lang po, no, malaki pa po ang ating Luzon sa bansang Taiwan. No? Napakaliit po ng bansang Taiwan. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin masakop-sakop o makubkob ng China itong Taiwan? Mag-isip po kayo. Ibig sabihin lang po nun ay talagang malakas din po itong Taiwan. Hindi po basta-basta. At syempre po, sandamakmak po ang nakasuporta allies ng Taiwan. Kaya hindi po basta-basta maatake yan ng China. Di ba po? Pero kung isipin nyo, no, kung talagang alam mong malakas yung bansa mo, kumbaga hawak mo yung bayag mo, bakit hindi nila masakop-sakop ng basa-basa itong Taiwan? 'Di ba? Ibig sabihin lang po no, ay support po, no? Support ang gobyernong Xi Jinping. 'Di ba po? Dahil isipin niyo, no, malaki pa po ang ating Luzon sa Taiwan pero hindi nila masakop-sakop. Isipin nyo ang bigat ng mga salitang ito. Hindi sila nagmamakaawa. Hindi sila sumusuko. Yes. Kung tapang nilang sinasabi sa buong mundo na ang China ang tunay
na troublemaker. Tama, real talk. Ayon sa Mainland Affairs Council ng Taiwan, ang patuloy na pananakot ng China ay patunay lang ng matinding poot ng Beijing sa kanila. Yes. At hindi lang sa salita lumalaban ang Taiwan, mga kahistoryador. Pinalalakas nila ang kanilang depensa. Hinihimok nila ang lahat ng demokratikong bansa sa mundo na suportahan sila at pigilan ang ambisyon ng China na sakupin sila. Tama. Ang mensahe nila sa China ay simple. Determinado kaming labanan ang anumang tangka ninyong pagsako. Pero ang laban ay hindi lang sa militar. Ang China ay gumagamit na rin ng tinatawag na lawfare at cognitive warfare para takutin ang mga Taiwanese. May mga report na tumataas ang bilang ng mga Taiwanese na basta na lang dinedetain o nawawala kapag naglalakbay sa China. Grabe, no? Noong nakaraang taon, 55 na kaso ang naitala. Ngayong taon, umabot na sa 178. Parang sa atin lang po, no? Talaga pong sandamakmak na po ang Chinese sa ating bansa. No, kung hindi nga po si Pangulong Bongbong Marcos ang naging presidente, nako, sandamakmak na po ang pogo sa ating bansa. Pero no, nung naging si Pangulong Bongbong Marcos po, ang ating presidente ay tinanggal po lahat ng pogo. At yung mga illegal na mga business ng mga Chinese sa atin ay talaga pong wala na. 'Di ba po? Kaya malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo to, lagi ko pong sinasabi. Kung yung ating gobyerno ay yung nakaraang gobyerno pa rin, alam niyo na kung sinong tinutukoy ko, totoo po na magiging probinsya na tayo ng China. Real talk po yan. Kawawa po ang Pilipino. Mahahawakan na tayo sa leeg ng China at wala na po tayong freedom of expression and freedom of speech na parang ginawa na rin po nila sa kanilang mga mamamayan sa China. Talaga pong nakatikom po ang mga bibig po nila, hindi po sila basta makapagsaloob o makapagsabi ng kanilang saloobin. No, kaya maging matalino po tayo, no. Lagi ko pong sinasabi sa inyo sa susunod pong mga eleksyon, nako po, wag po kayong boboto ng mga pro-China. Dahil po kawawa po ang ating mga saling lahi kapag po nangyari yan. Nako, kung gagawin po natin yan at talaga po magpapaano tayo sa mga pro-China, wala na. Sabi nga nila, no, nasa huli ang pagsisisi. Kaya sinabihan ko na rin po kayo para po yan sa ating saling lahi o sa ating mga anak. Para sa kinabukasan po nila. Dahil ngayon po, malaya po tayo eh. Nakita niyo naman po ngayon, no, nakakapaghayag po tayo ng ating saloobin sa social media. At kahit po sa kalye, no, naihahayag natin ang ating saloobin. Pero kapag nahawakan po tayo ng bansang China, wala na. Tapos game over na po tayo. Wala po tayong ibang sisisihin kundi ating mga sarili. Kapag nangyari po yung mga bagay na yun. Sinusubukan din nilang takutin ang mga mambabatas ng Taiwan. Isang mambabatas, si Puma Shen, ang tinarget ng state-run media ng China Grabe. at pinalaan na siya ang isusunod. Pero ano ang sabi ng gobyerno ng Taiwan? Ang China ay walang jurisdiction sa kanila at ang mga paratang na ito ay walang basehan at gawa-gawa lang. Pero heto ang mas matindi. Kung ang Japan ay nagpakita ng tapang sa diplomasya at ang Taiwan ay sa paninindigan, ang Amerika naman ay naghahanda ng isang suntok na hindi makikita, hindi maririnig, pero kayang lumumpo sa buong sandatahang lakas ng China. Grabe, no? Nakalimutan na natin ang tradisyonal na giyera. Yes. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming tangke o sundalo. Ang giyera ng hinaharap na nangyayari na ngayon ay labanan sa teknolohiya. Yes, yun po sinasabi natin, no? At sinasabi ko talaga sa inyo noon pa, tayo po, Pilipinas, sobrang late na po tayo sa technology. Una yung mga drones po. Drones na po talagang labanan ngayon kung tutuusin. Alam niyo naman po nangyayari sa Russia saka sa Ukraine, di ba? Drones na po ang kanilang pinang-aatake. Di ba? Yung drone nila, meron pong bomba yon na binabagsak. No? Ganun po katindi ang technology. Bihira na po, onti na po ang man-to-man combat. Pati po yung mga tangke-tangke, sobrang onti na po yan. No? Kaya kailangan po natin maghabol, na, which is ginagawa naman po ng gobyerno natin ngayon. Dahil tayo po ay magkakaroon na po talaga ng sariling factory ng mga ammunition, ng mga drones at mga armas. Mismo made in the Philippines, no? Sa pamumuno po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya suportahan po natin ang ginagawa ng ating Pangulo dahil para
self-sufficient na po tayo, hindi na po tayo aasa pa sa mga kaalyado nating bansa pagdating po sa technology. Kasi magkakaroon na po tayo ng sariling atin. At sa larangang ito, ipapakita ng US kung bakit sila pa rin ang numero 1. Yes. Unahin natin ang NASA Himpapawid. Pero hindi ito mga eroplano. Yes. Ito ay mga drones. At hindi lang basta drones. Ang plano ng US Army, 1 milyon drones na Grabe yun. susunod sa 2 hanggang 3 taon. Uulitin ko, 1 milyon. Sa kasalukuyan, bumibili sila ng mga 50,000 drones kada taon. Ang planong ito ay isang 20-fold increase. Wow. Bakit? Dahil natutunan nila ang leksyon mula sa mga giyera tulad ng sa Ukraine. Yes. Nakita nila kung paano kayang sirain ng maliliit at murang drones ang mga dambuhalang tangke at mamahaling equipment. Ang bagong doktrina ng US Army ay ituring ang mga drones na hindi bilang isang mamahaling asset, kundi bilang expendable munitions. Saka ito po yun, yung kagandahan po sa drone, wala pong tao yan. Walang pag inatake yung drone, walang mamamatay. Kasi kinokontrol lang siya eh. Di ba? Talagang malaking bagay po yung drone. Kaya makikita, tapos may drone pa, di ba? Makikita yung location talaga kung nasaan. Meron pong heat detection yan. Meron po yung infrared. Na kahit gabi makikita ka talaga. Wala kang lusot pag binagsakan ka niyan ng kung ano man dala niyang ammunition. Tapos ka na talaga. Mete. Distraction talaga. At isipin nyo, no, yung gastos ng drone doon sa mga tangke, sa mga ano, ay medyo less, no? Kasi po, alam niyo naman po yung drone, no, hindi naman po yan ganun kamahal kumpara sa mga tangke, mga eroplano, kasi bilyong dollar talaga yung talagang magagastos sila dyan, eh. Dito sa drone, medyo sufficient pa yung magiging funds nila dyan. At syempre, well-equipped at talagang accurate, no? Talagang merong night vision yan, infrared, may camera, may heat sensor, lahat na po. No, kaya matindi po yan na sana talaga ay magdire-diretso at magkaroon din po tayo ng maraming ganyan. Dahil ganyan na po talaga ang labanan ngayon. Parang mga bala na handa mong ubusin para manalo. Yes. Isipin nyo ang isang kuyog ng 1 milyong drones. Parang isang tsunami ng bakal at teknolohiya na sabay-sabay na susugod sa mga base militar, mga barko at mga sundalo ng China. Grabe. Paano mo ito lalabanan? Tama. Paano mo ito pipigilan? Sabi nga ng isang mambabata sa Amerika, mahigit 80% ng mga namamatay sa modernong gyera ay dahil sa drones. Tama. Pero wala pa tayong kapasidad na gumawa nito ng maramihan. Ang kabiguang ito ay kapabayaan at iniiwan nitong lantad ang ating mga sundalo. Kaya ngayon, pinabago na nila ito. Sinisiguro nilang hinding-hindi na sila malalamangan ng China Yes. sa produksyon ng mga armas na nagpapanalo ng gyera. Pero huwag kayong kumura dahil may mas matindi pa dyan. Isang sandata na tahimik, hindi nakikita, pero mas mapaminsala. Ito ang kapangyarihan ng US Space Force. Mga kahistoryador, ang modernong militar ay parang isang tao. Kailangan nito ng mata para makakita at tenga para makarinig. Sa militar, ang mga mata at tenga na ito ay ang mga satellite Yes. na umiikot sa ating kalawakan. Saka ito po yun, no? Sa cyberspace, no, dun po, naghahabol din po tayo. Sobrang yung technology po talaga ngayon po kasi, di ba? Ang labanan na rin po ay yung hacking, di ba? Yung sisirain yung database ng isang bansa. Ganun po. Kulang pa po tayo sa ganun. Ang layo po, no? Milya-milya pa po ang layo ng Pilipinas. Kasi po magkakaroon na po ng cyber wars talaga. Drones, cyber wars, ganun na po, no? Kumbaga, sobrang high-tech na po ng technology ngayon. Ganun na po ang magiging digmaan. No? Kasi po, kapag nasira ang mga database ng mga military assets ng isang bansa, siyempre po, lahat po ng mga kanilang mga armaments o yung mga armas po nila, tulad po ng mga pagpapatakbo nila ng mga drones o kung ano man related sa computer, ay magda-down po yan. Hindi po gagana. Ngayon po, palakasan na po ng ganyan. No? Kaya po, ito pong satellite na to ng Amerika, malaking bagay po yan. No? Na meron po silang ganyan. Kasi madidetect po nila lahat eh.
makikita nila at talaga masisense ng radar nila o ng satellite nila lahat po ng activity na magiging kalaban din ng bansa, particularly ang China. Dito, dumadaan ang komunikasyon, Yes. ang GPS para sa mga missile at ang mga spy camera na nagmamanban sa bawat galaw ng kalaban. Mhm. Ang China ay may mahigit 1,200 satellites sa orbit. Mahigit 510 sa mga ito ay para sa intelligence, surveillance at reconnaissance. Mga satellite na ginagamit para magmanman sa mga US aircraft carriers at iba pang mahalagang assets ng Amerika. Ano ang gagawin mo kung gusto mong talunin ang iyong kalaban? Bulagin mo siya. At iyan mismo ang plano ng US Space Force. Galing ano? Ang Space Force ay naghahanda ng mga bagong sandata, partikular na ang mga ground-based jammers na may mga pangalang NIDO Lance at Remote Modular Terminal o RMT. Ano ang ginagawa ng mga ito? Simple lang, para silang isang napakalakas na speaker na itinutok mo sa tenga ng kalaban mo Wow. para wala na siyang marinig. Mhm. Yes! Ang mga jammers na ito ay idinesenyo para guluhin o i-block ang signal ng mga satellite ng China. Sa oras na magkagulo, i-on ng US ang mga jammers na ito. Biglang ang mga modernong barko ng China ay hindi na makakapag-usap. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Napakatindi po ng technology na kailangan po talaga ng lahat ng bansa. Lalo na po kung mayroong gantong digmaan. No, kaya sobrang maraming magagawa ang isang bansa kung ito ay may matinding budget. Tulad po ng Amerika, number 1 po yan talaga. No, na, yun nga po, no? Gustong-gusto maging number 1 kasi ng China. Gusto nilang talunin. Lahat po na sa ekonomiya, sa armies, o sa sandatahang lakas, itong Amerika. Pero hindi po hahayaan ng Amerika na talunin sila ng China. Ito na nga po, no? Pagdating po dito sa cyber war, ito na. Meron pang tapat talaga ang Amerika. Sobrang ahead of time po ang Amerika sa kanilang mga gamit na ganito. Ang kanilang killer missiles ay hindi na malalaman kung nasaan ang kanilang target. Ang kanilang mga general sa Beijing ay biglang magiging bulag sa kung ano ang nangyayari sa battlefield. Isipin mo ang chaos, isang buong sandatahang lakas na biglang naputulan ng komunikasyon. Tama. Nabura ang kanilang mga mapa at hindi na makita ang kanilang kalaban. Ito ay isang total paralysis. Yes. At magagawa ito ng US nang hindi nagpapaputo ng kahit isang missile sa kalawakan Wow. na siyang iniiwasan ng lahat para hindi magkaroon ng space debris. Ayon kay General Chan Salzman, ang commander ng US Space Force, naniniwala ang China na ang pag-atake sa mga satellite ng US ay isang paraan para pigilan ang Amerika na makialam sa isang regional conflict. Ayun lang kung kaya yung pigilan. Yan lang yun. Sobrang ahead of yung technology itong Amerika at well tested, no. Mapa cyber o mapa totally armas ang lakas talaga ay well tested po yung Amerika dahil hindi po tumitigil ang digmaan ng Amerika. Samantalang ito pong China, no, lagi ko pong sinasabi sa inyo, matagal na pong walang experience. At syempre, alam niyo na po yung salitang made in China, di ba? Ganun po, kaya po naggawa yung salitang made in China ay talaga pong hindi po maganda ang kanilang nalilikhang mga kagamitan o kanilang mga armas na yan. Kahit nga po yung mga nabibili nating gamit sa China, di ba? Madaling masira. Di ba? Kaya yung quality na lang po, no? Yung quality, doon na lang po tayo babase. Matindi po ang quality ng Amerika pag kinumpara nyo sa China. Kaya walang-wala po talaga. Hindi po talaga basta mananalo ang China sa Amerika. Tapos marami pang kaalado yung Amerika, syempre, dumog. Ngayon, ipinapakita ng US na kaya rin nilang gawin ito at mas epektibo pa. Ang mga bagong jammers na ito ay mas madaling ikalat sa buong mundo Tama. at pwedeng i-operate ng remote. Ibig sabihin, kahit saan magtago ang mga barko ng China, kayang bulagin ng Amerika ang mga satellite na nagmamanman sa kanila. Mga kahistoryador, ang digmaan ay hindi na lang sa lupa, Tama. dagat at himpapawid. Ang pinaka-critical na battlefield
ay nasa itaas natin Yes. sa katahimikan ng kalawakan. Cyber war na po, no? Kumbaga, yung napapanood lang po natin dati sa mga movies, ay ito na po, nangyayari na o mangyayari na. Dahil nandito na po tayo talaga sa digital era. Ganun na po ngayon. Kaya, sobrang nakakatakot din po talaga ang cyber war. Kung tutuusin, no? Hindi man ganun ka dugo, pero ang cyber war po talaga yung pwede mag-shutdown ng segundo lang o minuto lang ng isang bansa. Pwede nilang i-shutdown yan kapag ganun katindi yung technology kasi digital era na nga ngayon. At sa larangan na ito, hawak ng Amerika ang alas na kayang magpatahimik sa buong puwersa ng China. Kaya ano ang nakikita natin dito, mga kahistoryador? Isang larawan ng pagbabago. Tama. Ang Japan na iwinawaksi na ang kanyang pagiging pasipista at buong tapang na naninindigan para sa kanyang mga kaalyado. Ayun nga po yung nakakatakot no? Yung Japan tahimik na, di ba? Pero sabi ko sa inyo, sleeping giant yan, wag mong kakantiin yan. Kapag kinanti mo, ito na nga po, no? Iba na yung prime minister, talagang palaban na. No, una-una po, rakista po yan. Ang prime minister ng Japan, kaya nakita nyo kung paano siya, ganun siya ka-aggressive. Di ba? Wag, nako. Yari, dito pa lang sa Japan, yari na yung China. Ang Taiwan na sa kabila ng kanyang kaliitan ay nagpapakita ng pusong mas malaki pa sa dambuhalang nagbabanta sa kanya. Tama. At ang Estados Unidos na hindi lang umaasa sa kanyang tradisyonal na lakas militar, kundi inilalabas ang kanyang mala science fiction na teknolohiya. Tipin niya, no, tatlong bansa yan magkakakampi. Japan, Taiwan, at Amerika. Ano magagawa ng China? Di ba? Wala na. Game over na. Ay, syempre, may iba pang kaalyado ang mga bansang yan. Kaalyado rin natin sila. Di ba? Wala na talaga. Saya sabi ko sa inyo, kapag nagsimula lang ng isang katiting na provocation na talagang may ginawang kabalbalan talaga na magsisimula ng digmaan itong China, naku, tapos na. Pero madugo po yan, wag po sana mangyari. Lagi po natin sinasabi, no, ayaw po natin ng digmaan. Walang sino mang tao ang gusto ng digmaan. Pero na lang po itong mga krung-krung na leader ng komunistang bansang to. Particular din tatlong leader na krung-krung na yan. Alam niyo na kung sino yung mga yan, no? Kasi po hindi po talaga, wala po talagang totoong panalo sa digmaan dahil distraction po yan ng ating Mother Earth at ng ating mga buhay. Di ba po? Pero kapag nagkanda leche-leche na, wala na po tayong magagawa kundi lumaban. Ganun po yun. Para siguruhing mananatili ang kapayapaan at balanse ng kapangyarihan. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Marami pang mangyayari. Tama. Pero isang bagay ang malinaw. Ang laro ay nagbago na. At sa bagong larong ito, ang China ay nahaharap sa isang kalaban Tama. na hindi nila basta-basta matatalo. Ayun lang po, no. Sana nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Salamat din po kay Historiador sa napakagandang video niya po na to. Huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe. Like our video kung nagustuhan nyo. Mag-comment po kayo sa baba kung nasalubin nyo sa ating napanood na video. Maraming salamat po. Pasensya na po, no, kung maingay po at may nagko-construction po sa ating kapitbahay. Non-stop po ang construction nila. Kaya po, maingay, no, sa ating background. Kung naririnig nyo yung ingay na yon, may mga nagpupukpok. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.